Prinsesa Shi, salamat sa pagliligtas. Ganyan lang, maliit na tulong lang. Bilisan, huwag tumalon sa Yuelong Men. Simula nang bumaba si nanay sa mundo para sa pagsubok, ilang libong taon na ang lumipas ako. Hindi ko na siya nakita. Ngayon na bumaba ako, sisikapin kong hanapin siya. Ang mga bihirang bagay mula sa langit, hindi ko alam kung magugustuhan ni nanay. Baka magugustuhan niya. Ama, hindi ka ba nasa Jinluan Hall para magpasa ng mga dokumento? Kung hindi ako nakarating agad. Baka naman nag-iisip ka na naman. Napalihim na bababa sa mundo. Ama, bitawan mo ako. Wala nang makakapigil sa akin na yon. Anong sira sa langit? Mayaman naman ang langit mga hiyas at magagandang bagay. Kumpleto lahat. Lahat ng Diyos at Iwata, ipaparamdam sa iyo na parang bituin sa paligid mo. Bakit mo pa gustong bumaba sa mundo? Maganda naman sa hukuman ng langit. Pero hindi sila ang nanay ko. Kailangan ko si nanay. Sinong mag-aakala nung 1,000 taon na ang nakalipas? May isang immortal na bumaba para malagpasan ng pagsubok ng pag-ibig. At nagbalik siya na may daladalang isang bata. Ang batang iyon may kapangyarihang magbaliktad ng ulap at pag-ulan at kayang baguhin ang tadhana ng 3 mundo. Sino pa ang hindi nakakaalam? Ang banal na hukom na ito ay malamig ang ugali. Hindi siya malapit sa mga babae, ngunit nagmahal siya. Sama na. Baba na siya sa mundo para magtawid ng pagsubok. Nakakaawa ang prinsesa. Walang nanay siya mula pa pagkabata. Palagi niyang iniisip na bumaba sa mundo para hanapin ang nanay. Tao lang yun. Natural lang. Kung gusto mong kumunta, hindi kita pipigilan, sabi ng ama. Pero tandaan mo, ang kapalaran ng mga tao ay itinakda ng langit. Huwag mong basta-basta pakialaman. Kung hindi, matatanggap mo ang kaparusahan ng langit. Hindi ako makikinig! Hindi ako! Na yon ay may katauhan siyang mortal. Nakasalyado rin ang alaala niya tungkol sa iyo. Kahit hanapin mo siya, hindi ka niya makikilala. Ito ang hilo ng kapalaran ng ama. Yin Yuan Line. Hawakan mo ito. Makikita mo ang nanay. Mami, hahanapin kita. Mami, nakita na kita sa wakas. Hindi maganda. May panganib ang mami. Hindi maganda. May panganib ang mami. Jagata. Aalis ako. Ang batang babae na ito, nakakagulat. Isa lang ang kamay niyang ginamit. Hinahadlangan niya ang malaking truck na yan. Tanghali pa naman. Hindi yata ako nananaginip. Parang nakasalubong natin ang isang matapang na Barbie. Iwan ko. Mami! Sa wakas, nahanap na kita. Miss, huwag kang mag-ingay. Ako ay isang dalagang marangal. Paano magiging ina mo ako? Tama nga naman. Ang hilo ng kapalaran ni Ama Diyos ay nasa katawan mo. Anong nangyayari sa batang ito? Parang may malalim siyang sinasabi, pero ang cute naman niya. Kakatapos lang niyang iligtas ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Anong pangalan mo? Walang anuman, Mami. Ang pangalan ko ay Fu Xin. Fu Xin. Mukhang ikaw na nga ang swerte ni ate ngayon. Pero bakit nag-iisa ka rito? Nasaan ang tatay at nanay mo? Hindi ako ate. Ano? Ako ang Mami. Mami, wag mo akong iwan sa ibang tao, okay? Palagi kitang iniisip, Fu Xin. Sige na. Bakit ka makikipagtalo sa bata? Ang tatay mo? Nasa langit. Ah, ganun pala. Isa na namang kawawang bata. Munting Fu Xin. Kaya ngayong araw, sundan mo muna si ate. Ama Diyos, may problema. Muling bumaba ang prinsesa sa lupa ng palihim. Hayaan na. Sa kapangyarihan niya, walang makakasakit sa kanya sa lupa. Hintayin natin mamaya. Ako na ang hahanap sa kanya. Bumaba ka na.
mga gamit dito sa lupa. Parang gulong ng hangin at apoy. Hindi kasing bilis ng paglipad ko. Pero makakadikit ako kay Mami. Gusto ko. Ang batang iyon, paulit-ulit siyang bumubulong. Baka kakaraang nasindak siya ng sobra. Munting Fushin, anong meron sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ate na ang mandadala sa'yo sa ospital? Okes ba? Mami, gutom na ako. Sakto naman. Nade-deliver ako ng pagkain. Susunod na hintuan, hamburger shop. Sabi nila, wala raw bata makakatanggi sa tukso ng hamburger. Hindi ako naniniwala. Nasa langit naman ako dati. Anong kakaibang sarap hindi ko pa natitikman? Gaano na lang kay sarap? May ilang batang babae kanina, pa sinasabi nilang hindi naniniwala. Mami, ikaw na rin kumain. Kunin mo na sarili mo. Dahan-dahan lang. Marami pa dito. Ma'am, si Sunuan-nuan na maliit na babaeng yan may pera sa labas, kumakain ng mamahalin. Namimigay ng aliw ngayon, nagkukunwari mahirap sa amin. Ayun na. O ikaw namang walang utang na loob, umalis pa kayo ng ganoon. Ako at ang kapatid mo nasa bahay. Isa kang tao lang na tumakbo, palabas kumain ng marangyang pagkain. Akala ko binaliktad mo na ang langit. Ikaw, masamang babae. Huwag mong hapiin ang nanay ko. Sino namang galagita ka dyan? Lumayas ka dyan. Mom! Sunuwang-nuwang ang cute-cute mo naman. Walang hiya na babae. Mangangahas kang saktan ang nanay namin. Papapatayin kita! Fushin, huwag kang matakot. Mami, masakit ba? Si Fushin ang magpapagaling sa'yo. Kanina mainit pa ang tenga niya. Parang biglang hindi na masak... Saan ang galing itong maliit na gago? Mamangahas kang saktan ako. Nanay! Wala siyang kasalanan. Na batang babae. Kung galit kayo sa akin, huwag niyong sasaktan ang mga inosente. Sige nga ikaw, sunuan-nuan. Kaya pala ayaw mong umuwi para magpakasal. Nasa labas ka pala na pinagbuntis ng iba. Nagdalang tao bago kasal. Nagkaanak ka, walang mukha kang umuwi. Naririnig pa ang bata. Pwede ba? Huwag mong sabihin, yan sa harap ng bata. Huwag mo akong tawagin nanay. Hindi ako nanay mo. Katatapos ko lang sa kolehiyo. Tapos nagkaanak agad. Ng batang ganito kalaki. Paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Ang anak na walang hiya na yan. Sabihin mo, siya ba yung anak ba siya ng gagong lalaki na yan? Kinukuha ko lang siya sa tabi ng kalsada. Naawa ako sa kanya. Pinakain ko lang siya ng isang beses. Wala kaming ginawa ni Shen Yu. Huwag mo akong paratangin. Tama na. Wala nang iba pa. Isipin mo, yung lalaki na yan, hindi man lang niya makuha ang 500,000. Hindi niya mabigay. Bakit niya ikakasal sa'yo? Ako at nanay, naghanap kami para sa'yo. Nakita namin na maayos. Anak yon ng kontratista. Magpakasal ka sa kanya. Sigurado magiging masaya ka. Huwag mo makalaing hindi ko alam. Sila ay pumayag. Bibigay nila sa inyo ang 1 million. Dahil lang ipapakasal ako doon, sa bobo nilang anak, para lang magparami ng lahi. Dahil sa pera, ayayin ninyo akong isakripisyo ng ganyan? Ang kaligayahan ko? Hindi ako magpapakasal. Saan ako kukuha ng pera para magpakasal? Soon, sasabi ko sa'yo. Ngayong buwan, kung hindi ko makuha ang 500,000, ako na ang magdukot. Dudukutin din kita at ipapakasal. Mami, takbo! Bibigyan ko kayo ng malas na anting-anting dahil nilalaitin nyo ang mami ko. Bakit andito ako? Mami, sino yung dalawang tao kanina? Sila yung mami ko at kuya. Pinipilit nila akong magpakasal kay sa taong ayaw ko. Pero meron na akong boyfriend. Bakit ko sinasabi to sa'yo? Ikaw bata lang. Paano mo pa malalaman ang ibig sabihin ng boyfriend? Ano ang ibig sabihin nun? Mami, paano mo ako pwedeng maliitin ng ganyan? Huwag mo akong maliitin! Matalino si Fushing, ha? Alam talaga ni Fushin kung ano yan. Boyfriend. Pero, Mami, may boyfriend ka na ngayon. Ay, tapos na tayo, tapos na! May ibang tao na napunta kay Mami. Naunahan na siya. Ama, ang tanga mo! Buti nakatakas ako ng palihim. Oo nga. Ate, nagsabi na ako may boyfriend na ako. Sayang lang, kailangan ko pang mag-ipon. Gamutin si tatay.
Kasabay ng pagpapagamot, nag-iipon din ako. Mahirap makakuha ng 500,000 kung hindi sapat ang naipon. 500,000 na dote. Hindi ako pwedeng manatili sa kanya magpakailanman. Tuwing ako na ipagagamot si tatay, ang natitira kong pera, lagi kong sinesave para sa kanya. Pero ang bada talaga. Hindi ko rin alam kung kailan matatapos to. Nakakagulat! Bakit mami may kapalaran laging kulang sa pera? Ang ganitong uri ng kapalaran, karaniwan na sa mga gumawa ng matinding kasalanan lamang ang magkakaroon nito. Baka may isang tao na nakauwi ng kapalaran ni mami? Mami, ano pangalan ng boyfriend mo? Pwede mo bang isulat ang kanyang petsa at oras ng kapanganakan para sa akin? Petsa at oras ng kapanganakan. Gusto mo bang hulaan ang kapalaran niya? Munting maswerteng bituin. Ang pangalan niya ay Shen Yu. Kaklase ko siya sa kolehiyo. Mabuti siya sa akin. Ay naku, mami, mukhang napunta ka sa isang lalaking basura. Hindi pwede. Kailangan kong agad sabihin. Kailangang magsabi siya ng totoo. Mami, ang hotel sa unahan parang pamilyar. Mga tao ko yata doon. Mukhang nandun lang sila. Mami, pwede mo ba akong ihatid doon? May dala akong delivery. Kaka-deliver ko lang. Ate, ikaw lang ang mamahalin ko. Kagabi nasa hotel ako. Naghintay ako ng matagal. Saan ka ba nun? Shen Yu, huwag mong kalimutan. Buwan-buwan bibigyan kita ng 50,000. 50,000. Ikaw ay inaalagaan ko. Isa ka lang sa akin. Aso lang, mas mabuti pa. Huwag mo akong papatulan na malaman na nasa labas ka at naghahanap ng ibang babae. Asawa, ate, nagkakamali ako. Ngayon, gagawin kong kontento ka. Sino yan? Iyon yung bagong laruan na binili ko. Baby, kunin mo na. Sonoan. Shen Yu. Bakit nandito ka? Shen Yu, may dala ka? Halika, bilisan mo. Huwag mo akong paantayin ng matagal. Taxi na gago! Ito na ang nangyayari kapag niloko mo ang nanay ko. Sonoan. Ha? Shen Yu! Sobra kitang pinantiwalaan. Talagang tinaksilan mo ako. Matagal na tayong magkasama. Hindi ko inakala ang trip mo. Nagrabe pala. Sabi niya, malakas raw ang trip niya. Ano ka ba? Wala kang kwenta. Ang lakas mo magsabi ng ganyan tungkol sa akin. Shen Yu, ipaliwanag mo ito sa akin ng malinaw. Ako pa ang nagpapakain sa'yo. At nangahas ka pang maghanap ng ibang babae. Hindi ko alam. Gabi-gabi kang nag-overtime. At siya pala ay sa hotel. At gumagawa ka ng ganyan doon. Nakakasuka ka talaga. Akala ko pa nga magpapakasal ako sa'yo. Nuan. Hindi ganyan na nangyari. Pakinggan mo muna. Ipapaliwanag ko. Sa totoo lang, may utang talaga ako ng sobra. Hindi ko na talaga mabayaran. Ginagamit ko ang katawan ko para bayaran siya. Pero sa puso ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Totoo ba? Seryoso. Siguradong sigurado. Sa puso ko, ikaw lang ang nandoon. Isang salita lang. Sabihin ang totoo. Sige na. Hindi ba pwedeng ilabas ko na ang totoo? Oo, nakarelasyon ako sa dalawang tao. Ikaw, matanda at pangit, pero may kakaibang kumpiyansa. Kung hindi dahil sa binigay mong pera, hindi ako sasama sa'yo. Ano bang kinakamkam ko? Dahil sa edad mo, mas matanda ka pa sa nanay ko. O kaya dahil sa maluwag na balat mo. Bah! Shen Yu,
Huwag kang aasa sa akin. Ha? At ikaw naman? Isang pulubi ka lang. Wala kang ibang meron kundi kabataan at kagandahan. Walang kwenta ka. Nilaro lang kita. Akala mo seryoso ako? Grabe, tangga ka talaga. Oho. Parang malas ka talaga. Tuwing nakakatipid ako ng konti, laging may nangyayaring masama. Kung kasama kita, takot kayong mahawa ako ng malas mo sa iyong malas at kumalat sa akin. Kung hindi dahil sa pera mo na ibinigay mo sa akin, hindi ako hihingi ng pabor sa iyo. Managinip ka lang. Sapat na. Ibalik mo lahat ng perang binigay mo sa akin. Ang pera mo, kapag ipinadala sa card ko, pera ko na. Hindi ka ba natatakot na tatawag ako ng pulis? Anong ebidensya meron ka na nagpapatunay na sa'yo ang pera? At saka, pumunta ka dito sa hotel. Hindi rin ba para makihalubilo sa mga lalaki? Malaki ng anak mo, kaya sa harap ko pa rin nagpapakabanal ka. Ayaw mahawakan. Baka iniisip mong cute ka, kaya nagtatayo ng imaheng inosente. Shen Yu. Huwag mong gamitin yang maruming isip mo para hulaan ako. Shen Yu. Hindi naman lahat ng tao katulad mo na nakakakilabot. Narinig ko siyang tumawag sa'yo na, Mami na. Sumuanwan. Hindi kita bibigyan ng pera. Kung ayaw mo isusumbong ko sa lahat na nakikipagrelasyon ka sa iba at nagkaanak pa, kaya umalis ka na. Gago ka, tingnan mo naman. Hindi maayos ang pag-unlad ng utak mo. Kulang ang pag-unlad ng maliit na utak mo. Ginagawa mo siyang apiin ng nanay ko. Parurusahan kita. 5 kidlat mula sa langit malas na habang buhay hanggang sa kamatayan. Malas na habang buhay. Sunuan-nuan hindi lang nagkaanak ka. Nagkaanak ka pa ng isa na kasing tangga mo. Sasabihin ko lang, babayaran mo ba ako o hindi? Ah! Heto, hindi ba sapat na binigay ko na? Nakakabaliw na talaga. Ayun yung, pera na gastos ko ng kaunti. Yung natira. Ibinigay ko na sa'yo lahat. Bah, Mami, ang tarantadong lalaki na to mahirap, recluse, at paarte pa. Tara na! Uy, Ikaw! Huwat. Ang batang ito! Parang sinumpa siya. Binubulabog ako nito. Sinabi niya ang totoo. Ang malas naman. hoy, Paano ka nagmamaneho? Bakit napakamalas ngayon? Fushin, nagkakatuwaan ka na naman. Sino ang nag-utos na apihin si Mami? Pabayaan siyang malas na habang buhay. Mami, sa mundo maraming mabubuting lalaki. Tulad ng ama ko, mas maganda kaysa sa manloloko na yon. Bakit hindi mo i-consider si ama ko? Tutulungan kita kuhanin siya. Naku, ang tangga mong bata, nasa langit ang ama mo. Paano ako sasama sa kanya? Oo nga, dapat maghanap ako ng paraan para bumaba ang Ama Diyos sa lupa. Sayang lang. Sa loob ng maraming taon ng mga pagsisikap ko ay nawala ng saysay. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa pamilya kung tatanungin nila. Paano ko haharapin yon? Mami, tingnan mo ang balanse. May pera si Fusin. Nag-iipon si Fushin para kay Mommy. Fushin, kulang ka sa ginto sa kapalaran. Yan ay itinadhana. Ang kapalaran ng mortal hindi dapat basta-basta galawin ng mahika. Kung muli kitang mahuli, nagloloko ng maliit na panlilinlang, ipipigil ko ang iyong kapangyarihan. At personal kitang hahalughugin pabalik. Inapi ninyo kami ng mag-ina. Salamat sa iyo, maliit na Fushin. Tinatanggap ko ang iyong kabutihan. Pero ito ay bagay ng mga matatanda. Hindi pwede mong basta guhitan lang.
Mga numero lang, hindi pwedeng pumalit dyan. Masamang ama. Kung hindi pwede gamitin ng mahika, ano ba talaga ang dapat kong gawin para matulungan si Mami na makapag-ipon ng pera? May mensahe na ako. Problema, ang tagal na naman ng gabi. Walang kwentang talunan. Saan ka na? Ako at kuya mo, hinanap ka namin ng matagal hindi ka namin makita. Bakit naman? Ngayon na marunong ka ng kumita, sinimulan mong kamuhian kami. Pati tatay mo, iniiwasan mo na. Nuan-nuan? Takbo ka. Tatay! Gising ka, tatay! Tatay! Gising ka, tatay! Tatay! Gising ka! Naku. Maaring gumising pang tatay mo. O kaya naman hindi na siya muling magigising. Sunuan-nuan kailangang maganda ka. Hindi maganda. Nitong mga nakaraang araw, palagi kong pinapadalhan ng pera yung bulok na lalaki para sa tatay ko. Pero hindi ko kailanman tinanong kung magkano ang pinadala niya. Paano kung wala man lang isang sentimo na naipadala sa tatay ko? Iniisip pa niya, sinabi na nasa resuscitation ang tatay mo para lokohin siya at bumalik. Ayan, ngayon malinaw na. Huwag kang manloko. Uuwi rin siya mag-isa. Sabihin, uuwi rin siya mag-isa. Ulitin. Hintayin siyang bumalik. Kaya ang natitirang 500,000 ay para na sa atin. Tatay, ang perang ito, kunin mo na lang at gastusin sa biyahe. Fushin, may kailangan si ate. Kailangan munang umuwi. Dadalahin kita sa istasyon ng pulis para hanapin ang mami, okay? Babalik ako agad, promise. Tingnan si tatay. Kailangang siguraduhin muna ang kanyang kaligtasan. Ano? Si Mami iniwan na naman ako. Hindi pwede. Gusto kong makita. Sino ba talaga na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling anak na mas importante pa? Bakit siya basta na lang umalis? Bakit ko umalis? Mami! Kain. Tatay ko, hindi rin makakakain. Kain tayo. Gago itong nilalang. Kahit mamatay, ayaw niyang ipinsala ang anak niya. Pero pinapagawa niya sa akin, mag-hire ng mga umuiyak. Talaga namang malas na tao. Nanay, 3 oras na tayong naghihintay. Hindi pa rin bumabalik si Sunuan-nuan. Ano sa palagay mo? Baka bigla siya magbago ng isip. Huwag kang mag-alala. Ang pinakaalala niya ay ang patay niyang tatay. Palaging alalahanin. Hanggat nandito pa ang tatay mo, mag-aalaga siya sa'yo. Kapag bumalik siya, ang kasalang ito. Kahit gustuin man niya, magpapakasal siya. Kahit ayaw niya, pipilitin pa rin siyang... Nanay! Ikaw ang matalino talaga. Kung sakali at malalaman niya, napatay na ang tatay niya. Tiyak na magtatago at hindi babalik. Ako, kahit mamatay ako ngayon, hindi ko kayo hahayaan. Gamitin ako para takutin ang anak ko. Ikaw, matandang hindi mamatay. Kung haharangin mo ang kita ko, mamatay ka na. Anong gagawin mo? Nanay, hindi ka pwedeng bumalik. Sakit ang tatay ko. Kailangan kong umuwi. Kung sasabihin ko ng diretsyo, si Lolo Lee ay pinatay na ng mga masamang tao. Pinatay nila siya. Masisira ang loob ni nanay. Sige na nga, mananatili na lang ako kay nanay. Uuwi ako para protektahan siya. Mami, ayaw mag-isa. Hindi ako pupunta sa istasyon ng pulis mag-isa. Isama mo na ako, ha? Magiging mabait ako. Hindi ako magdadagdag ng problema. Mapoprotektahan ko si nanay. Sige, isasama kita pa uwi. Pero wag mong tawaging mami sa akin. Opo.
Sa ganitong oras, parang may naghahanda ng lamay sa bahay ng iba. Mami, kailangan mo maging handa sa naririnig mo. Ay, Nuan-Nuan. Siyempre, nakauwi ka rin tuloy. Tungkol sa tatay mo, nakikiramay din ako. Bago pa siya mailibing, dali ka. Puntahan mo siya. Huli mong tingnan siya. Ano? Sinasabi mong ang tatay ko. Nagkaroon siya ng impeksyon sa sugat at pumanaw na. Mami! Ate, mag-ingat ka. Ang batang ito, hindi pa nakakapaganap si Suno Anuan. Bibigyan niya ng asawa ang anak ko. Hindi siya nasa labas na may problema, di ba? Tatay. Tatay, bakit ka hindi ka ba pwedeng maghintay sa akin? Hintayin mo pa ako ng 1 buwan. Makakalikom din ako ng panggamot pag nakaipon na ako, maaari na kitang dalhin sa ospital. Tatay. Pasensya na. Ako ang palpak. Dahil sa akin, namatay ka. Tatay. Mami, huwag kang malungkot. Sa totoo lang, may paraan ako. Ikaw yung anak ng babaeng palpak. Si Su, Nuan ang ate ko. Anong problema? Hindi pwede ba? Nagpapanggap ka pa? Akala mo, hindi ko alam. Si Sudakyang sinabi na noon sa akin. Alam ko na hindi siya karapat-dapat. Walang hiya siyang babae. Nangganak nang hindi kasa. Mabuti at maaga nang namatay ang kuya ko. Kung hindi, Mamamatay siya sa galit dahil sa kanya. Huwag mong siraan siya. Baby, lumayo ka. Wala kang karapatang umiyak rito. Mangmang na mortal! Mangmang na mortal! Nanggahas ka! Fushin, magingat. Mami, sa wakas, pinapansin mo na ako. Kakaiba. Malungkot talaga ako. Hindi ko ramdam. Mga tao sa paligid. Ngunit bakit? Kapag nanganganib si Fushin, agad ko itong nararamdaman. Nandito ang maliit na salat na to. Tiyak tatanggihan ng pamilyang Cheng. Kailangan gumawa ng paraan. Kailangan mawala ang batang ito. Ikaw ba ang anak ng babaeng wala ng halaga? Si Su, Nuan ang ate ko. Ano nangyari? Nanay, umalis na tayo, okay? Kung ipagpapatuloy mo ito, mas masasaktan ka. Hindi pwede. Dahil tatay ko, patay na siya. Kunin ko na siya. Kahit huling pagkakataon lang naman. Kahit magpakita ng kaunting paggalang sa magulang. Gusto mo pang umalis? Mukhang kailangan ko nang maglagay ng gamot. Sige na. Kung gusto mong dalhin mo na. Ito ang huling iniwan ng tatay mo. Honey water niya. Tubig na may pulot. Uminom ka muna bago umalis. Inom ka na. Mananag-iwan ng utang. Tila may utang ka sa nakaraang buhay. Hindi tama. Malinaw namang dami ng inilagay kong gamot. Sa oras na ito pa naman, dapat mataas na ang epekto. Bakit walang reaksyon? Lalaki! Ibigay sa akin ang lalaki! Gusto ko ng lalaki! Su Nuan. Ang maliit mong hipag, siya'y nababaliw. Ana, ang init ng katawan ko. Tulong ka naman, nanay. Tulong! Tulong ka sa nanay! Akalain mo,
Tanghaling tapat pa lang. Nagsisimulang maghubad na siya at sa libing pa ng kapatid niya. Sinasabing si Nuan ay nagkakalat na masama. Sa tingin ko, siya talaga ang pinakawalang hiya sa lahat. Masama! Ginapin ninyo ang mami ko! Dapat kang maparusahan! Ikaw, maliit na gago. Huwag mo ipagsawalang bahala. Papatayin kita. Nangahas ka pang sakta ng mami ko! Fushin, alam mo ba ang kasalanan mo? Fushin, alam mo ba ang kasalanan mo? Ama, pakinggan mo! Ipapaliwanag ko! Bago ka bumaba sa lupa, sinabihan ba kita ng ama? Huwag kang makialam ng basta-basta. Ang kapalaran ng tao. Silang may kasalanan, mga tunay na salarin. Ginapi nila si mami. Nagalit talaga ako. Medyo mabigat ang naging galaw ko. Lalo na siya. Hindi lang niya ginapi si mami. Gusto pa niyang ipamana si mami sa iba. Siya ang iyong nanay. Kumusta naman? 1,000 taon na ang nakalipas, pero ang mami maganda pa rin, hindi ba? Bago bumaba si Sun Wanwan, itinakda ko ang kapalaran niya. Isang buhay na mayaman at danggal. Kung totoong si Sun Wanwan yon, hindi siya dapat napunta sa ganitong kalagayan. Fushin. Sino siya? Paano siya biglang lumitaw? Mami, siya ang Ama Diyos. Siyang sa buong mundo ang pinakamapangyarihang Diyos. At sa buong mundo, siya ang lalaking pinakamamahal sa'yo. Huwag kang magsalsal ng ganyan. Kung kumalat yan, paano na ako makakahanap ng boyfriend? Mami, hindi mo na kailangan maghanap. Ang ama ay tatay ko. At siya rin ang asawa mo. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Hindi ko siya kilala. Fushin! Kinuha mo ang buhay ng tao ng walang pahintulot. Ngayon, dumarating ang kaparusahan ng langit. Sumama ka na pabalik. Hindi ako aalis. Mas mabuti pa akong mamatay. Talagang kailangan kong makasama si Mami. Kung hindi ka aalis ngayon, mamamatay ka. Hindi siya ang nanay mo. Sumama ka sa akin. Mami, ito ang sayo at ng ama. Yin Yu Online. Tingnan mo, hindi kita niloko, di ba? Nuan, ikaw talaga. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Nuan. Ako to. Hindi kita kilala. Lumapit ka pa at tatawag ako ng pulis. Ama, Mami, ngayon, pansamantala, hindi mo na siya makaalala. Huwag mo siyang ikakabigla. Nuan. 1,000 taon na rin. Napagalitan ka na. Nakakatuwa nga. Alam ko hindi ko siya kilala. Pero bakit pakiramdam ko na parang nakita ko na siya dati? Dahil na yon, para kay Nuan, paminsan-minsan magpapahintulot ako. Tutulungan kita na mapawi ang kaparusahan ng langit. Alam ko na talaga, pinakamabuti ang ama. Sunonwan! Hindi ka marunong magpasalamat. Kalatapos lang namatay ang tatay mo dahil sa inis sa'yo. Ngayon, gusto mo pa bang ipadawa sa akin na sabay siyang ilibing? Ang tatay ko, namatay dahil sa akin. Walang puso ka talaga. Alam mo ba, na nung malapit na siyang mamatay, iniisip pa rin niya ang tungkol sa'yo? Ano ba talaga nangyayari dito? Ang huling hiling ni tatay bago siya namatay ay gusto siyang mapasama ka kay Chengping. Hindi pumayag si nanay. Dahil hindi natupad ang kahilingang yon, kaya siya pumanaw. Tatay, ewan ko. Anak na walang kwenta. Masamang tao! Huwag kang mang-iinsulto! Saan ka naman kumuha ng bata? Nagbibiro ka lang rito. At pinapalo mo pa ako? Digisingin ko ang loob mo. Ay! Oy, ikaw! Sunwanwan. Victim. Victim. Kung may kaunting budi ka pa, victim. Kung may kaunting budi ka pa, sundin mo ang huling habili ni tatay. Pagpakasal ka kay Chengping. Klaro naman na kayo. Ang gustong ipakasal, ang ate sa siya lang na anak na hanga ni Jicheng. Lolo ay hindi pumayag. Kaya pinili ninyong malupit na patayin siya. Fushin, huwag kang magsalita ng ganyan.
Pamilya tayo. Hindi kami gagawa ng ganong bagay. Mami, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniwala, ipapakita ko sa'yo. Nanay, tingnan mo. Ito ang kuha mula kaninang tanghali. Ito... Paano ito posible? Paano niya ito nakita? Pinatay si Lolo ng ibang tao. Hindi ka kikilos? Gagawin mo bang titig lang? Mami, ipapakasal ba si Mami sa tanga na yon? Si Sun Wanwan bumaba para magsanay. Isa itong pagsubok na kailangan niyang lampasan. Ama, sadyang ganito ka ba katigas? Tama ka, kung nandito na ako. Hindi ko pwedeng pabayaan si Nuan-Nuan na masaktan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit gumalaw siya? Hindi ito problema ko. Ama, hindi ka ba pwedeng diretsong ibalik ang buhay ni Lolo? Ay, Mukhang ako na ang gagawa. Tulad ng inaasahan, hindi makakatakas sa kaparusahan ng langit. Fushin, huwag kang gamitin ang iyong kapangyarihan o baka mamatay ka agad. Tatay! Ay nako, ito Bumangon na siya! Bumangon na! Tulong! Tulong ako! paano ito posible? Nakita ko siya ng sarili ko. Walang hininga. Nilinis mo ba talaga o hindi? Ang laso na yon, ako mismo ang naglagay. Hindi siya posibleng mabuhay. Tatay, hindi ba't sinabi mo na? Bakit nandito ako? Aray, napakasamang higaan ito. Natutulog ako at sumasakit ang balakang. Tulong, buhatin niyo ako. Ay, matanda na pala kayo. Mag-ingat po kayo. Salamat sa inyo, binata. Ay, nuwang-nuwang. Kailan ka nag-asawa? Ang laki naman ng anak nyo. Siya. Siya ay... Lolo Lee! Siya ang tatay ko. Tatay! Hindi yan ang iniisip nyo. Siya ang anak mong babae. Kailangan mong ipaliwanag agad. Tama si Fushin. Talaga? Asawa ako ni Sun Wanwan. Magpakilala po. Kumusta po kayo, Bay Tatay? Ay, Huwag kang magbiro. Sino ba ang biyerno mo? Tatay, pinilit mo akong ikasal kay Chengping. ano? Kailan pa ba sinabi ko yung sinabi na yan? Kalokohan! Matandang iyan. Alam mo naman ang kalagayan natin, di ba? Si Daki ang pagdating ng panahon bibili ng bahay. Mag-aasawa. Lahat yan. Tatay, Chengping ay hindi tanga. Tumahimik ka! Wala kang pera para magpakasal? Walang kinalaman yan sa amin. Huwag mong iisipin na. Ibebenta ninyo si nanay. Para lang kumita ng pera. Ikaw, Daki ang ay ang totoong anak mo naman. Hindi mo ba kayang tiisin na magpakalalaki siya mag-isa habang buhay? Nuan. Ay, anak ko rin. Ikaw, Sucheng, binalaan kita. Si Mr. Cheng, malapit nang dumating. Kung mayan hindi mo papayagan si Sunuan-Nuan na magpakasal sa anak niya, sasagot ka sa magiging bunga niyan. Kung iniisip mong papayag ako na pakasalan ni Nuan-Nuan, yung tanga nilang anak. Maliban kung ngayong araw, tumalong ka sa ibabaw ng bangkay ko. Ikaw, sige. Mapanggulang ka. Kung sinubukan ko nun, hindi ako natatakot gawin ulit. Tigilan mo yan! Lumayo ka. Luhot ka. Bitawan mo ako. Xuanye. Huwag. Ang weird. Paano ko malalaman? Ang pangalan niya? Kaya Sudakyang, ikaw ang pumatay sa tatay ko? Nuan. Sa tingin ko, naging tanga ka dahil sa pag-aaral. Hindi ba buhay pa ang tatay mo nun? Kung hindi dahil sa'yo, bakit nakahiga siya roon? Sino ba ang nakakaalam kung may mga kakaibang hilig siya? Mommy, ulitin mo. Sudakyang, magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Ako ba ang naglason at pumatay sa tatay ko? Pinakain at inalagaan ka niya ng maraming taon. Karapat dapat mo ba yan sa kanya? Pinilit din ako. Hindi niya pinayagan na ikasal ka kay Chengping. Hindi ko makukuha ang pera mula kay Jicheng. Hindi ako makakakuha ng misis. Tatay! Uminom ka ng tubig. Gusto ko lang na malaman ni Mami ang katotohanan. matandang gago.
Alam na namin ang pagkakamali namin. Patawarin mo na kami pakiusap. Simula ngayon, hindi na kita itinuturing na asawa. At hindi na rin kita itinuturing na anak. Ano pang sasabihin nyo? Itabi niyo yan at sabihin niyo yan sa kulungan. Mami, gumising ka. Ipakukulong tayo. Mayroon ba kayong ebidensya? Mayroon ba kayong ebidensya? Lahat ng ebidensya nasa telepono ni Mami. Anak ng tarantado! Huwag mong akalain na dahil sa kaunting tuso, mapapasuko ninyo kami. Kung may kakayahan ka, ilabas mong ebidensya kung kaya mo. So, Nuan, bakit ka bigla naging pipi? Kanina, hindi ka bang nagsasalita? Kung ganito lang ang talino mo, Tapos hinuhusgahan mo pa kami. tanga si Changping. Sasabihin ko sa'yo kung makakapangasawa ka sa kanya, nagmamalaki ka. Ama, tulungan mo na si Mami. Walang sapat na ebidensya. Talaga, hindi natin siya makukondena. Wala talaga. Wala na bang ibang paraan? Sunwan-wan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon, kung kumikibo ka ng maayos at papakasalan mo si Changping, isa-isipin kong parang wala na nangyari. Kung hindi naman, kapag napikon si Jinong Cheng, hindi na kita matutulungan. Ako. Layas ka. Mula ngayon, isipin ko na patay na ang asawa at anak ko. Tapos na. Ikaw? Nanay, ngayon na may 2 palabas na manghuhula, di kami makikinabang. Mas mabuting magplano para sa hinaharap. So Cheng, dahil pinag-usapan na natin, tapos na to. Sige. Mula ngayon, ikaw, maglakad ka sa liwanag mo. Ako naman, tatawirin ko ang sariling tulay ko. Umalis ka. Tatay, patawad. Kasalanan ko ito. Nuan, kung hindi ka nandun ngayon, ang buhay kong ito, baka tapos na. Hahanap ako ng ebidensya na inakala nilang pinatay ang biyanan. Nanay, may ama Diyos na nandito. Ilabas mo na ang puso mo, ilagay mo muna sa tiyan, huminahon ka. Ay, Nuang, hindi ka na bata. Panahon mo na talagang magsettle. Sa palagay ko, ayos ang binatang ito. Eiko. Fushin. Sumama ka sa akin pabalik. Wala ka na ngayon. Nung kapangyarihang makadiyos, kung ganito pa ang mangyayari, maaari kang mamatay. Ama, kahit wala na akong kapangyarihan, poprotektahan ko pa rin si Mommy. May hawak kang malaking kapangyarihan. Talaga bang wala ng paraan? Isasalba ba natin ang buhay ni Fushin? May paraan nga. Kailangan mo lang. Ngayon na, huwag ka nang magtago ng sinasabi. Basta may litas si Fushin, gagawin ko ang kahit ano. Ang kapangyarihan ni Fushin ay namamana mula sa dugo. Kailangan makipag-asawa ka sa akin at makabalik sa langit. Si Fushin ay babalik sa dati. Ano? Ikakasal sa'yo? Mami, huwag magmadali. May oras pa ako. Malapit ka nang mamatay. May isip ka pang magbiro? Naipasa ko na ang aking lakas sa Fushin. Ngunit pansamantalang naisalba ang buhay niya. Pero, hindi na ako makakagamit pa ng kapangyarihan. Kung sakaling si Mommy maharap sa anumang panganib, anong gagawin? Mananatili ako palagi sa tabi ni Su Nuan. Bakit ka ganun kabuti sa akin? 1,000 taon na ang nakalipas. Utang ko sa'yo. Sandali? 1,000 taon na ang nakalipas? 26 pa lang ako ngayon. Tanong ko lang, 1,000 taon na ang nakalipas? Anong tawag ko sa'yo? Ang lapit natin noon. Hindi ba pwede kong tawagin pa rin ang pangalan mo? Mami, dati, tinatawag mo ang ama na Xiaohei dahil ang tunay na anyo ng ama ay isang itim na dragon. Xiaohei. Dati, may alaga akong aso. Xiaohei ang pangalan niya. Sayang lang, 3 taon lang namin siya. Tapos, nawala na siya. Mami, yung asong iyon, gustong-gusto ba niyang dinidilaan ang kamay mo? Paano mo nalaman? Dahil ang munting tagahanga na laging sumusunod, ay si Ama mismo ang naging ganoon. Noong nabata ka pa, si Ama ay palaging sumusunod sa'yo. Pero nang lumaki ka, hindi na alam ni Ama kung paano. Kaya hindi na niya matagpuan ka. Di ko yun nakala. Ang tapat mo pala. Nuan! So, handa ka ba? Ayaw mo ba? O handa ka? O ayaw ka pa rin? Ang bilis naman. Yay! Mami, pumayag na! Pero, may kondisyon ako. Sige, sabihin mo lang.
Kahit ano pa yon, papayag ako. Hindi pa ako pumapayag. Huwag kang maghawak-hawak. Anong kondisyon? Kailangan ninyo akong tratuhin ng tapat at mabuti. Mami, tiyak na aalagaan ka niya. Papapalitan kita ng kotse na may 4 na gulong. Papapalitan kita ng sobrang malaking bahay. Ang dali namang sabihin. Alam mo ba? Ang sinasabi mo, malaki ang gagastusin. Ang bata mo pa. Pag lumaki ka na, pag-uusapan natin. Hindi ko pa kayang kumita ngayon. Pero pwede si Ama Diyos. Kahit hindi pa ako kumikita. Pero magsisikap ako para sayo at kay Fushin. Para mabuhay kayong walang problema. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung kaya mo sa loob ng 7 araw, maglabas ng 1 milyon. Sasama ako sa'yo. Hindi ba sobrang 1 milyon? Ama Diyos, sige na, pumayag ka na kay Mami. Bibigyan ka ni Mami ng pagkakataon. Usapan mo na ha. Dapat seryoso at matino. Kumita ng 1 milyon. Huwag kang gagamit ng mahika. Sige, pinangako ko sa'yo. Ang babaeng ito. Nangahas na hindi humingi ng pahintulot ko at lihin na ng hako ng buhay sa ibang lalaki. Yung kasal ni Cheng Ping. Kahit idukot pa, kailangan dalhin si Su Nuan dito. Lolo, alis na kami. Mag-enjoy kayo ha. Hindi kami naglalaro. Lolo, umalis si Ama ngayon para kumita. Pag nakakuha ng 1 milyon, bubuhayin niya ang kasal namin ni Mami. Nuan, lumapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Unahin nyo na sila. Hahanapin ko kayo mamaya. Sikapin niyo ah. Okay, pagbubutihin ko. Paalam, Lolo. Paalam, Mami. Tatay, hinahanap mo ako? Maghintay ka lang. Nuan, ito yung tinatago ng tatay kong pera. Hindi nga ito marami. Kunin mo na. Tatay, ito ba ginagawa mo? Ang binatang yon hindi masama. May kakayahan at responsible siya. Kahit may anak yang babae, kita ni tatay yan. Tunay siya sa'yo. Huwag mo namang pahirapan ng tao. Sunggaban mo na. Ay naku, anong sinasabi nyo, Tay? Hindi pa nga nakasulat ang kapalaran. Oo nga naman. Ngayon nga, mas gusto ng marami ang dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ay, Tay. Su Nuan, maliban kay Chengting, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa hangal na yon. Hindi yan nasa sayo ang desisyon. Sudachang, dukutin mo siya. Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Lumapit ka. Bitawan mo ako! Nuan. Magtrabaho kami buong umaga. Kakakuha lang ng 30 piso. Kailan ba matatapos kumita ng 1 milyon? Ama, hindi mo yata naiintindihan. Hindi mahalaga kung may 1 milyon o wala. Ang mahalaga ay ang iyong saloobin. Ilang kilometro lang yan na daan. Para sa akin, 1 hakbang lang yan. Tinipipilit pang sumakay sa sirang bisikleta at dahan-dahan. Sayang lang ang oras. Nakalimutan mo bang sinabi ni Mami? Magtrabaho ng maayos at tipid. Walang paggamit ng mahika na pantao. Oh, 1 order pa. Fushin, kung ganito pa magpapatuloy, mamatay ka, umuwi ka sa langit, kasama ko. Kakatagpo ko lang ni Mami. Hindi ako uuwi. Kung mamamatay ako, nasa tabi ni Mami ako. Sige, ibabalik kita. Ama, sasama ka ba sa bahay ni Mami? Kailangang bumalik ako sa langit. Maghahanap ako ng paraan para iligtas ka. Tandaan, hindi ka na pwedeng gumamit ng kapangyarihan. Kahit pa bumaba ang dalu o jinsyan, hindi ka rin maliligtas. Mami! Hoy, delikado si Mami. Ginoong Cheng, ito si Su Nuan. Dinala ko siya para sa inyo. Ang natitirang pera na ito. Huwag kayong mag-alala. Pag nagawa na ang plano, hindi kayo mababawasan. Pero ang batang ito, sobrang mainit ang ulo. Kung masaktan ng anak ko, anong gagawin namin? Ginoong Cheng, huwag kayong mag-alala. Handa na ako noon pa. Mamaya, ispray lang ng bahagya ang bote ng gamot sa harap niya. Susunod siya ng matiisin. Asawa. Magkakaroon na ako ng asawa. Halika! Anong gagawin ninyo? Kung mangahas kayo,
Hipuin man lang kahit isang hibla ng buhok ko. Si Xuanye, hindi kayo palalampasin. Ikaw, maliit na babae. Agad kang magiging kasapi ng pamilya Cheng. At iniisip mo pa rin ang ibang lalaki dyan sa labas. Kinong Cheng. Hayaan ninyo maglaro rito, ang batang Ginoo. Tara, inom tayo. Sige! Asawa. May asawa na ako. Asawa. Nuan-nuan. Nuan-nuan, magkakaroon na ako ng asawa. Xuanye! IPPL. Asawa. Tandaan mo, huwag ka nang gumamit muli ng kapangyarihan. Kung hindi, kahit ang Daluo Jinxian bumaba, hindi ka na maliligtas. Pupunta ako para iligtas si Mami. Ikaw na, masamang tao. Bitawan ninyo si Mami ko. Mami, gising ka na. Nandito na ako. Liligtas kita. Xuanye, Mami. May masamang tao rito. Nilagay nila ng gamot sa iyo. Fuxin, bakit nandito ka? Mami, takbo. Tulong! Oy, asawa. Fuxin, Asawa, huwag kang umalis. Asawa. Mami, huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka. Fuxin, huwag kang mag-alala. Dadala kita palabas, pangako. Asawa. Asawa, huwag kang umalis. Ang boses na yan. Parang may kakaiba. Ito, anong ibig mong sabihin? Hindi maganda. Siguradong yung peking manghuhula na yon. Bumalik na naman siya. Delikado si Cheng Ping. Ikaw babae, anong ginawa mo sa anak ko? Su Nuan-Nuan, maliit na babae ka. Wala ka bang kaunting hiya? Hindi mo inaalagaan ng maayos ang asawa mo. At binagsak mo pa siya sa lupa. Sino ang mag-aasawa sa tangga na ito? Kayo ang nagpilit sa akin. Su Nuan-Nuan, ayaw mo ba mabuhay? Malaking salbahis. Kung gusto ninyo siyang asawa, kayo na magpakasal. Mami, takbo! Bitawan mo ako. Hindi ako mag-aasawa sa kanya. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Halika. Fuxin! Ngayon ka lumabas ng bahay dudurugin, kitang buhay. Ang batang ito, Mami, takbo! Sige. Sasang-ayon ako sa'yo. Fuxin, mabait ka. Matulog ka muna ng maayos. Pakawalan ninyo siya. Sasabihin ko, gagawin ko ang lahat. Anak, puntahan mo na ang iyong misis. Anak, malapit ka ng mag-asawa. Ginoong Cheng, sa gayon, mauna ako mag-congratulate sa inyo. Naawaing maraming apo. Haha. Lechang, tara na. tara na. Anak ng puta itong maliit na salot. Dinala niya sa amin ang napakaraming paghihirap. Ayusin ko siya ngayon. Hindi. Sudachang. Sabi mong papakawalan mo si Fuxin. Sinabi kong hindi ako basta-basta. Ano bang gagawin mo, Cheng Ping? Ayusin mo ang asawa mo. O sige. Sudachang. Ikaw na hayop. Makikipagsuntukan ako sa'yo. Ikaw na ulol. Maliit na bagay. Yan ang kaparusahan kapag inis mo ako. Pumunta ka sa impyerno at magsisi ka doon. Fuxin! Takbo ka! Tumakbo ka na? Ah, Mami ang hahatak sa kanya. Lumayo ka sa akin. Panggako niya sa akin yon. Huwag! Hindi! Fuxin, magising ka! Ano nangyayari? Bakit hindi ako gumagalaw? Sudachang. May nagbabantay kay Fuxin. Kung aalis ka ng kamay mo sa kanya, hindi ka na mabubuhay. Mami! Halos mamatay ka na. At meron ka pang lakad-lakad? Sa tingin ko, ikaw ay hindi man niya kaya mabuhay. Ama Diyos, tulungan ninyo ako. Nayon na ang araw. Dumating na ang Tianwang.
Patayin ko na rin kayo lahat. Walang hiyang langgam. Huwag kang magpakalakas. Bitawan mo ako. Regaling ka rito, lokoing babae. Asawa, Kasalanan ko lahat yan. Bilisan mo, iligtas mo si Fushin. Nandito ako. Walang mangyayari sa kanya. Na yun din. Papatayin ko kayong lahat. Xiangping, gusto mo pa bang magkaroon ng asawa? Tumunong ka na. Sige. Ano pa ang hinihintay mo? Takas na kayo. Sun Wanwan, babaeng palaboy na yan. Paano magkaroon ako ng isang anak na tulad mo? Ikaw? Huwag kang magwalay. Anong balak mo? Mula ngayon, tapos na tayo. Sa mga natitirang araw mo, nandun ka na sa kulungan. Magmuni-muni ka na dyan. Ama, nandito ka na rin sa wakas! Xuanye, bilisan mo! Ilikas mo si Fushin! Ama, anong ginawa mo kanina? Para kang bayani na nagligtas ng dalaga. Ang angking gwapo mo! Ngayon naman, sobrang ang ginawa mo. Sobrang sabog ang ginawa mo. Bakit hindi mo sinunod ang sinabi ko? Basta ayos ang mami. Gagawin ko kahit ano. Mami, huwag na tayong magkahiwalay muli ha? Promise? Sige. Fushin, sumama ka sa akin pabalik. Ayoko umuwi. Sa kalagayan mo ngayon, hindi na ako makapagpadala ng lakas sa'yo. Hindi na kita mapapalakasin. Kapag bumalik ang kaparusahan ng langit, maaari kang mamatay. Mamamatay ka kung mangyari iyon. Ayaw kong mawala ang mami. Talaga bang wala ng ibang paraan? Wala na bang ibang magagawa? Maliban kung mahanap natin ang Tianshan Snow Lotus. Kung makikita ang Tianshan Snow Lotus, maaari pa nitong iligtas siya. Isa lang ang buhay niya, pero kung mangyari yon, magiging ganap na mortal na siya. Magkano ang Tianshan Snow Lotus? Saan ito mabibili? Bibiliin ko na ngayon. Bihira ang Tianshan Snow Lotus sa mundo. Baka kahit anong dami ng pera, hindi pa rin ito mabibili. Ayon sa alam ko, ang huling paglitaw ng Tianshan Snow Lotus ay 100 taon na ang nakalipas. Kung handa kang pakasalan ako at bumalik sa langit, hindi mo na kailangan mag-alala ng sobra. Fushin, huwag kang mag-alala. Hangat may kaunting pag-asa, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Ano ba tong ginagawa ninyo? Tatay, lahat namin ay naayos na. Uwi na ba kayo? Na-delay ako rito ng sobra. May iba pa kaming dapat gawin. Kailangan na kaming umalis. Lolo Lee, yun mga salot na yun, dinala na namin sa kulungan. Hindi na sila maghahadlang sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang maranasan ni Nuan Nuan Ang kahit kaunting kapahamakan. Kung sinabi mo yan, siya ka ako mapakali. Wanwan, sabi ko pa rin, huwag mong pahirapan si Suanye. Samantalahin mo ng maayos. Tatay. Wow! Nakarating na rin ako sa bahay! Fushin! Hindi ka pa kumain buong araw. Nagugutom ka ba? Mommy, gagawa ako ng pagkain para sa'yo. Mami, gusto kong kumain! Nilagang spare ribs! Sige. Mommy, gagawin ko na ngayon. Nuan Nuan. Xuanye! Hehehe! Ama, nahihiya! Anong kakainin mo? Magluluto na ako. Hindi na ako kakain. Lilisan na ako ngayon din. Hanapin ang Tianshan Snow Lotus kung saan ito matatagpuan. Mabilis na maluluto ang pagkain. Hindi ka tatagal. Tungkol kay Fushin, hindi na pwedeng ipagpaliban. Kailangan agad hanapin ang Tianshan Snow Lotus. Fushin, alagaan mo si Sun Nuan Nuan. Ama, huwag kang mag-alala! Ako ang bahala! Sandali.
Kailan ka babalik? Babalik agad. Hintayin mo ako. Mag-iisa ka. Mag-iingat ka. Oh, Mami, sa wakas, nagkagusto na kay Ama. Hindi naman ako. Huwag kang magbiro. Hindi na ako magsasabi. Munting Fushin. Pwede mo bang sabihin sa akin, si Xuan Ye ba talaga? Anong klaseng tao? Bakit hindi ka nagsasalita? Anong ibig sabihin nun? Mami, kanina hindi mo ako pinayagan magsabi. Sige na, hindi na kita tatanungin. Sa ngayon pansamantala, wala pa rin kaming makitang Tianshan Snow Lotus. Baka pumunta tayo sa templo at tingnan. Kayo naman ay mga Diyos. Baka kaya nila tumulong. Matanda, anong nangyari sa'yo? Huwag kang makialam. Mag-ingat. Baka ka maloko. Huwag kang makialam. Mag-ingat. Baka ka maloko. Tumawag ng ambulansiya. Ikaw ang tanga. Huwag mo kaming pasanin. Ito. Siya yung bumangga. Nakita ko. Harapang-harapan. May tapang kapag gawin to sa harap ng lahat na ikinamatay ng tao. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Huwag Yeah. niyong hayaang makatakas siya. Mami, nagliligtas siya. Huwag kayong tumayo rito. Nakakagulo lang kayo. Bitawan ninyo ako. Kung hindi ninyo siya bibigyan ng gamot, mamamatay ang matanda. Bakit kami makikinig sa'yo? Anong gamot ang iinumin? Sabi ng doktor ang dapat sundin. Daling kay Ama. Panlunas. Ibinibigay ko ito sa'yo ng mura. Ang batang babae na yan. Hindi ko alam anong binigay sa kanya. Gumising agad ang matandang yon. Lolo baka, itong babae ang bumangga sa inyo. Huwag matakot. Saksi kami sa inyo. Tinamaan ako ng atake sa puso. Dahil sa batang ito kung hindi wala na ako. Nangyari ito. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sabihin mo ano ang maaring gawin ko para pasalamatan ka. Kunting tulong lang naman. Siguro ibigay mo sa akin 100 piso? 1,000,000. Miss, pasensya na. Wala akong dalang pera. Ganito na lang. Isulat mo ang numero ng card ibigay mo sa akin. Tatawagan kita mamaya at ililipat ko na. Kailangan ko lang ng 100 piso. Tungkol sa iba pa na ililipat sa card. Sobrang-sobra ba yon? Tama. Ito ang aking business card. Mula ngayon, mag-usap tayo palagi. Sige, ako na ang aalis. Hindi ko nga alam. Ngayon si Xuan Ye. Kumusta na siya? Gutom na ako. Gusto kong kumain ng hamburger. Mami, punta tayo kumain ng hamburger. Sakto naman magagamit natin ang 100 piso. Matitira pa. Dalawa. Pwede pa siyang makabili ng hamburger. Para kay tatay. Para kay tatay kainin. Mabilis siyang gagaling. Ibinigay ni Ama ang panlunas. Malakas, di ba? Buti na lang nandiyan ka. Kung wala si Xuan Ye sa tabi mo, Binigyan ako ni Ama para sa buhay ko. Kanina kakausap pa ako ni Ama. Sinabi niya yon kanina. pumista ba siya kanina? Takot si Ama na baka may mangyari sa'yo. Nilapitan ka niya, nag-anyong ibon para puntahan ka. Alam mo ba? Ang tatay na sinagip namin. Papunta kami para magpasalamat sa kanya. Mami! Totoo ba?
ang proteksyong ibinigay ng ama. 10,000. Itinuturing ba itong paglabag sa utos ng ama? Sabi niya, kailangan mong tumalon ayon. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Ako mismo ang Jutian Xuanu. May lakas ako. Paano ninyo ako gagawan nito? Sinubukan ninyong puksain ang Tianho. Walang kapatawaran ang kasalanan niyan. Ang Ama Diyos, Xuanye, ay nag-utos na ipatapon ka sa mundo ng tao. Doon mo mararanasan ang lahat ng paghihirap ng tao. Pu. Su. Non. Nandito ka para tumawa sa akin, di ba? Ipapakita ko sa'yo. Ako at si Xuanye, ang tunay na nagmamahalan. At ikaw lang ang walang ibinibigay na ikatlong babae. Ilang taon na, laging ikaw ang nang-uugnay sa relasyon ko kay Xuanye. Pagod na ako. Akala ko noon kung mahal namin ni Xuanye, sapat na yon, magiging payapa ang puso namin. Ngunit, palagi lang pala akong nanlilinlang sa sarili. Tianho, uminom ka na ng tubig na nakakalimot. Kapag tumalun ka mula sa Zushan platform, wala nang pagbalik. Pagsubok ng puso sa mundo. Kapalaran, pabago-bago. Mamuhay na walang alalahanin. Kapag nahanap ko ang sagot, babalik din ako. Pag-isipan mo ng mabuti. Desisyon ko na ito. Hindi na kailangang magsalita pa kayo. Nuan. Talaga bang iwan mo ako? Ang hirap na dinanas ni Sunuan-Nuan sa mundo ng tao. Babayaran kita ng 10 beses. Mga tao! Ihagis ninyo siya sa mundong tao. Huwag. Liwan Air, ano ang nangyari sa'yo? Tatay, ayos lang ako. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Magandang araw po. Hanap ko po si Ginoong Lee Zengguo. Ilagay niyo muna ang order sa isang tabi. Huwag kalimutang magparehistro. Hindi ako nandito para maghatid ng pagkain. May dala ako. Kailangan isumite ng personal. Ibigay ito kay Ginoong Lee. Pakiabisuhan po. Sandali lang po. Hello? Miss, may isang batang babae na nagngangalang Su Nuan-Nuan. Gustong makita ang Ginoong Lee. Sabi may dalang ipapasa. Ibigay ito ng personal kay Lee Jinu. Hindi ko inakala. Si Su Nuan-Nuan, ang bilis niya. Dumating siya dito ng personal. Ano man ang sabihin na yun, hindi namin siya papapasukin sa bahay ng pamilya Lee. Bini-bini. Ngayong araw, ang salu-salu ng kaarawan ng tatay ko. Isang mababang delivery rider lang yan. Maghanap lang tayo ng dahilan. Paalisin na lang siya. Ipakita ang imbitasyon. Pakiusap. Ano? Imitasyon? Ngayong araw, ang salusalo ng kaarawan ng Lee Ginu. Dahil wala kayong imbitasyon, pakiuwi na po. Ito ay 1,000,000. Kung mawala ito, hindi ko maipapaliwanag. Mas mabuti kung personal, ibalik ito kay Lee Jinu. Mas mainam. Talaga, may dala ako. Kailangang ibigay ng personal. Sa Lee Gino. Bini-bini, pinapayuhan kita. Huwag kang magwala. Ang aming Lee Ginu, hindi basta-basta. Hindi pwedeng makita ng kahit sino. Pero, sinabi sa akin noon ni Lee Jinu, laging welcome. Ito ang binigay sa akin ni Lee Jinu. Kitang-kita, peking visit card yan. Kasama ko na ang lolo ng 30 taon at hindi ko kailanman nakita na ginamit niya ang numerong ito. Pakinggan mo ako. Huwag mong pakialaman ang sarili mo. Kung marunong kang umunawa, kunin mo ang basura mo. At umalis ka na dito. Matandang lolo! Hindi mo ba alam sa loob ng ilang taon, wala kang pribadong numero ng lolo? Nainggit ka sa amin, no?
Ay, ikaw, kawawang paslit. Sa loob ng 30 taon na ito, kami ni Lolo, pinagsisikapan namin. Bakit kami mainggit sa inyo? Tara na, kunin mo ang anak mo. Bago pa ako magalit, umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, ipapatawag ko ang security at ihipuin kayo palabas. Nangyari na ito at hindi pa rin ako nagagalit. Kasi baka naman, natamaan mo ang masisela niyang parte. Kaya siya nagalit at nahihiya. Hoy, Seguridad! Pakialis naman kayo. Fushin, hindi tama na guluhin ang kasiyahan ni Ginoong Lee. Bumalik na lang tayo next time. Mami, ibigay mo na kay Lolo Shu. Tumawag ka na lang. Ayos na yon. Umalis na tayo ngayon. Sa susunod na pagpunta, hindi pa rin tayo makakapasok. Hindi ka ba tumitingin? Anong lugar to? Dito, ang mga taong dumadaan. O mayaman, o makapangyarihan. Hindi ito. Lugar na dapat puntahan mo. Huwag nang magkunwari. Kami at matagal na kaming katuwang ng Shu Group. Kung hahanapin si Ginoong Shu, kailangan magpa-appoint. Pati ikaw pa. Akala mo pa may pribadong numero ni Ginoong Shu? Bata. Saan kayo napunta? Ginoong Lee. Ginoong Lee. Kami ngayon. Ayos na. Hanggang kailan kayo gagawa ng gulo? Sarap-harapang ito. Umalis na kayo. Talaga, may dala ako na bagay na kailangan kong ibigay ng harapan. Kay Lee Jinu. Hindi niyo ba tinitingnan kung nasaan kayo? Nasa gate pa ng pamilya ni Lee tayo. Hindi pwedeng basta-basta pumasok. Bago kayo lumabas, hindi man lang sinuri ang sarili niyo. Sumakay kayo sa sirang e-bike niyo at tumating dito. Huwag niyong ikalat ang malas ninyo sa amin. Ganito na lang, may laman itong card ng 10,000 pesos. Isipin nyo na lang na tinulungan ko kayo. Pribadong donasyon ito. Hindi na kailangan na isaulin ninyo, umalis na kayo at maglimos sa iba. Fushin. Tayo na, Mommy. Mami, hindi tayo pwedeng umalis. Ay, tumatanggi kayo sa alok. Kaya gusto ninyong sulitin ang problema, ano? Tingnan natin kung sino ang akbay na hihimasin siya. Ayos ka lang? Bakit nandito ka? Hindi naman ako umalis. Hindi ba hinanap mo na ang Tianshan Snow Lotus? Mami, nalimutan mo ba? Palagi siyang sumusunod sa atin. Ang munting ibon na iyon. Iyon ang ama. Gusto kong makita sinong kapal ng loob na naglakas loob magulo sa harap ng pintuan ng pamilya ni Lee. Bini-bini. Sila yon. Ipinipilit nilang may dalang bagay na personal na ibibigay kay Lolo Lee. Kahit anong hatak, ayaw lumayo. Ako ang anak na babae ni Lee Zanguo. Anong bagay yun? Ibigay na ninyo sa akin. Ikaw pala. Bakit ang kapalaran ni Sun Wannuan ay napunta sa babaeng ito? Bago malinaw ang lahat, mas mabuting huwag munang kumilos. Ate, talagang may dala si Mami. Lolo, Saan kayo nanggaling, mga pulube? Sinabi ko na, hindi namin tinatangkilik ang mga gaya ninyo sa pamilya ni Lee. Lakad na kayo. Kayong mga naglalaro ng pulubi talagang hindi kayo kontento. Ganito, bibigyan ko kayo ng isa pang 10,000. Ito rin na bayad para sa gamutan ng inyong ina. Malit na pulubi, kunin mo na yan. Bago ka masaktan, lumayas kayo agad. kayo ba ang mabahong pulubi? Sino ba ang naalala kayo? Mga puting kawawa lang to. Umalis kayo dito. Tama na nga, kayo pa. Ang mami ko naman ay isang mahal na bisita ni Lolo Lee. Maliit na cute. Alae, nangahas kang magsalita. Tingnan mo, papatayin kita. Uling tuta ka parang, ayaw mo nang mabuhay? Ihigpitan kita hanggang mamatay ka. Sige na nga. Ano ba talagang gusto ninyo? Hanggang kailan kayo mag-aaway? Na yun na lumayo kayo ng malayo hanggat kaya. Tawagin ninyo ang tao. Warner, sinabihan kita na sunduin mo siya. Ang tagal naman. Bakit wala pa rin siya? Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tingnan ninyo. Kayo ginawa ninyong gulo ang bagay na to. Pagdating ni Lolo, sisisihin niya kayo at di ninyo kaya ang pananagutan nun. Sabi ko na sa inyo, baka dumating na si Lolo Lee anyang hapon. Warner, nasaan ang taong pinapagawa kong sunduin mo? Totoy! Hindi ba nandito silang lahat? Nuan! Pinahirapan ka ba nila? Lolo Lee! Hindi nila kami pinayagang makita kayo. Nagsanib puwersa pa sila. Binubuli nila si Mami. Sinasabi niya, totoo yan. Tatay!
Tatay! Lahat to ay pagkakaintindihan. Pagkakaintindihan. Gusto kong malaman. Ano bang klaseng pagkakaintindihan ito? Ipatawag ang mga gwardiya, paalisin ang mga tao. Ako si Lee Zhengguo. Maraming salamat, dalaga, sa pagligtas ng buhay. Hindi yata ako nagkakamali, di ba? Hindi ito posible! Katiwala. Baka si Jinon Lee ay nawawala na yata ang bait niya. Tatay! Narinig ko. May nagbabalak patayin itong maliit na dalaga. Pupunitin pa ang bibig niya. Bulag ang mata ko. Minaliit ko siya. Dapat akong mamatay. Lumahot ka. Nuan-nuan! Ngayon ang kaarawan ni Liginu. Kung may oras kayo, sana po kayo dumalo. Pumasok kayo. Kain lang muna tayo. Mami, gutom na ako. Tatay, maghinay ka muna. Matanda na kasi ako. Hindi pwedeng ipilit na bata pa. Ilan lang naman ang hakbang na yan. Kaya naman napapanghanda na ako. May problema ang gamot na to. Hindi dapat niya inumin yan. Lolo, ang iniinumin niya na gamot. Kahit malayo pa ako, nararamdaman ko na ang bango. Gusto ko rin uminom. Ang gamot na to ay inihanda ni Lee Wan-er. Pinuntahan niya ang mga kilalang manggagamot, kinolekta ang mga bihirang halamang gamot, at pinaghalo para maging espesyal na reseta. Huwag kang iinom ng basta-basta, ha? Tatay, kung mananatili kayong malakas at mabuti ang kalusugan, kahit gumastos pa ako ng marami, kahit maglaan pa ng maraming panahon, karapat-dapat yan. Tatay, ang gamot na to, dapat inumin habang mainit pa. Si Lee Wan-er, napaka-dedikado. Lolo, bigyan ninyo akong isang lagok naman. Sunuan-nuan. Paano mo tinuruan ang anak mo na maging bastos ganito? Pasensya na po. Fushin, bakit ka naman na yan ng kulit at hindi marunong? Sige na, sige na. Alam naman ni Fushin na nagkamali siya. Huwag mo na siyang paghihirapan. Tatay, ininom na ba natin ang gamot? Halika. May lason to. Hindi pwedeng inumin. Tingnan mo, hindi nagsinungaling si Fushin. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang gamot na to? Ang pagkuha at pagpakulo nito ay ubos ang oras at yaga ko. Dahil lang sa kaunting bula, sinabi mo nang may lason na ito. Kung wala kang ebidensya ngayon, tatawagin ko na ang mga tao ko at ipapalayas kayo dito. Mabilis kang mag-sorry kay Lee Wan-er. Fushin, sorry ka agad. May lason? Tinulungan ko pa ang lolo. Bakit ako mag-apologize? Tuwing iinom ang lolo ng gamot, hindi ba napapansin ninyo na nahihilo at inaantok siya? Nalulumo at parang hindi klaro ang isip niya. Parang kalahati na lang ang kanyang pagising. Pumasok na siya sa kabaong, kaya natural na hindi na siya kasing lakas dati. Nagmadaling humingi ng tawad si Fushin. Kahit anak na ampon lang ako ni tatay sa puso ko, mas malapit pa siya sa akin kaysa sa tunay kong ama. Magkasama kami araw-araw ng mahigit 20 taon. Paano ko siya sasaktan? Kahit gusto ko man siyang saktan, hindi ako aabot sa pagpapakamatay sa kanya gamit ang lason. Anak na ampon? Kung tao lang siya, paano niya malalaman at magagamit ang Mihon Duo Shi na sabaw? Dito tiyak may kakaiba. Lolo, hindi niyo ba pinaniniwalaan ang sinasabi ko? Nagsasabi po ako ng totoo. Sapat na. Dahil bata ka pa, hindi na kita pakikialaman. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magsuri ka kay Lee Wan-er. Lolo, ate, maliit pa si Fushin. Hindi pa siya marunong. Pakiunawa na lang po kayo. Ginoong Lee, kung hindi ako nagkakamali, may itim kayong marka sa pulso ng kanan. At lalong lumalalim ito. Tuwing gabi, gising kayo sa sakit. Ang mga bagay na ito. Lahat ng iyan. Sino ang nagsabi sa'yo? Mukhang si Sue. Nuan-nuan handa siyang pumunta ngayon. Kung ganito pa, maaari niyang madiskubre na nagnakaw ako ng kanyang kapalaran. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon at alisin siya. Pagkatapos mawala ang babaeng ito, titiyakin kong babalik ka sa aking tabi. Para makita ang tatay ko, ang dami ninyong pinagpaguran. Hanapin ang personal na doktor ng tatay ko. Tiyak na gumastos kayo ng maraming pagsisikap. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Hindi ko kilala ang sinasabing personal na doktor. Pero ako, nakikilala ko ang gamot na ginamit mo.
Miss Lee, nagtataka talaga ako. Ikaw at si Ginoong Lee, may malalim ba kayong sama ng loob? Kailangan gumamit ng ganitong gamot na pumapalit ng isip? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang gamot kong ito ay ayon sa utos ng isang Yisian. Ang paggamit ng halamang gamot na ito ay inihanda rin ng Yisian. Hindi ko alam kung anong Yishian iyon na napakataas ang reputasyon at sadyang nagre-rekomenda ng ganitong nakakapinsalang gamot. Ikaw, Tama na. Kung hindi niya alam, wala siyang kasalanan. Si Lee Wan-er, ginawalan niya yan para sa akin. Kaya nautos siya ng mga masasamang loob. Tungkol dito, wag na nating banggitin pa. Lee Jinu, kung nagtitiwala po kayo sa akin, aalisin ko po ang lason sa inyo. Sayang naman. Kung ganito, ang plano kong kontrolin si Lee Zenggo at agawin ang yaman ng pamilya Lee ay magiging wala na. Ang matagal ko nang hinahanap na dakilang manggagamot ay ganito rin. Paano pa ako maniniwala na ang isang manloloko tulad mo ay makapagliligtas sa tatay ko? Dati, iniligtas ako ni Su Nuan-Nuan. Nagtitiwala ako sa kanya. Batang lalaki, ano ang kailangan kong gawin? Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong gaan sa dibdib. Batang lalaki, dumarapo ako rito. Nagpapasalamat sa'yo. Pero nandito pa rin ang bakas. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang oras, kusan mawawala ang tatak. Sakit ni Lololi. Naayos na ni Ama. Fushin. Xuanye, bakit ka pa nakatayo? Agad, iligtas si Fushin. Hanggang hindi malinaw ang lahat, hindi pwedeng sa harap ng babaeng ito. Masyadong mabunyag. Fushin. Ah, kuya. Bakit di ka pa kumikilos? Baka kulang ba sa halamang gamot? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag kang mag-atubili. Ang sakit ni Fushin hindi kayang gamutin ng ordinaryong gamot. Para malunasan, kailangan ng Tianshan Snow Lotus bilang pantulong na sangkap. Lee Wan-er, pumunta ka na sa butika. Kunin mo ang Tianshan Snow Lotus. Tatay, iyan ay... Buhay ang nakasalalay. Wag na yan. Dali, punta ka. Kapag ininom ni Fushin ito, maayos na ba siya? Siya ngayon, hindi na siya isang diyosa. Pero at least naisalba ang buhay niya. Kung magpapakasal tayo. Si Fushin, muli bang magiging diyosa? Kapag may dalawang magulang na may biyayang kapangyarihan makalangit, madali niyang mababawi ang posisyon sa langit bilang diyosa. Nanay sa wakas handa na magpakasal kay Ama Diyos. Hindi pa ako sigurado. Kung dahil ba hindi ko pa kinikita ang 1,000,000. Ulo mo ba gawa ba sa kahoy? Hindi na kita papansinin. Naku, hindi ko talaga alam noon. Bakit nga ba nagustuhan ka ni nanay noon? Ako, anong nagawa kong mali? Naku! Xuanye, tarantado! Xuanye, walang hiya ka. Akala mong espesyal ang mading Diyos? Kahit kung ako mananatiling single habang buhay, hindi talaga magpapakasal sa'yo ang walang utak na ito. Su, Nuan. Huwag mong akalain na mapipigilan mo ako. Aagawin ko ang pag-aari ni Lee Zenggo. Kulang na lang ang huling hakbang na ito. At matatapos na ang aking pagsubok, babalik ako sa langit. Pagdating ng oras, si Xuanye, tiyak na susunod at magiging mabait. Babalik siya sa aking tabi. Lee Wan-er. Su, Nuan. Kumusta ang karamdaman ni Lee Jinu? Mabuti na ba siya? Dahil sa iyong mas maayos na ang tatay ko. Tama. Dumating ako para tanungin kung may oras ka ba? Baka kontento kang kumain ng kapirasong ulam. Isipin mo na lang na pasasalamat sa pagsagip mo sa kanya. Lapaka magino ni Lee Jino. Pakisabi mo sa kanila na tiyak na pupunta ako. Mami! Galing na si Fushin sa sakit niya. Huwag ka na magalit, ha? Mami, gusto kong kumain ng hamburger. Lee Wan-er. Ayos, hindi na kami magpapabahala. Tara na.
Dadadalhin ka ni Mommy kumain ng hamburger. Ano ba ang ginagawa mo? Nakagawa ka na ba ng pera? Babalik ka kapag kumita ka na. Kahit magtrabaho ka man, kain ka muna. Nakakamit mo na ba ang 1 milyong? Kain ka na. Minsan lang naman, hindi ka naman mamamatay sa gutom. Ano ang tinititigan mo? Kayo ng anak mong dalawa, andar lang nga inaapi ako. Saan ka naman pupunta ngayon? Dadalhan ko ng mata si Ama sa trabaho. Baka magpabaya siya. Mami, hintay ka lang sa bahay. Babalik ako kapag naituro ko na kay Ama kung paano maging mas maayos. Hello? Miss Sue, nagpadala na po ako ng tao na sunduin kayo sa baba ng inyong bahay. Pwede na po kayong bumaba. Sige po, dadalhin ko na. Masintabi, kayo po ba si Miss Sue? Ako po ay. Ang tagapaglingkod. Inutusan po kami ni Ligino na sunduin kayo. Narating na po namin. Miss Sue, pakibaba ng sasakyan. Saan po ito? Nandun po ang Ginoo at ang dalaga. Nasa loob ng kwarto at hinihintay kayo. Lee Wan Air. Bakit mo ako dinala rito? Para gawin ano? Ikaw? Walang hiya ka. Nagtatanong ka pa kung ano ang gusto kong gawin? Ano ginagawa mo? Ang sampal na to. Ipinangampanya ko para kay Xuanye. Ang suntok, sampal. Xuanye. Kung hindi dahil sa'yo sa babaeng ito, dapat ay magkakasundo kami na may paggalang ni Xuanye. Kung hindi dahil sa iyo sa babaeng ito, paano pa ako naipadala ng mababa sa mortal na mundo ng kanyang kaparusahan? Lee Wan Air. Ikaw ba yon? Reyna ng Langit, kung ganito ang magpapatuloy, hindi pa gumagaling ang sugat ng Emperador ng Langit. Kung mawalan ka pa ng maraming dugo, mawawala ang buhay mo. Ayos lang ako. Dala mo ang gamot. Ihatid mo kay Xuanye. Sino ang mantatangkang makialam? Ako ay nag-iisa sa pagninilay. Lee Wan Er. Ano ito? Kaysa sa sugat mo, wala yan kumpara rito. Ginamit mo ang iyong dugo para gawing gamot para sa akin, para pagalingin ako. Basta, ikakasal ka sa akin. Kahit kunin pa ang buhay ko, handa akong tanggapin. Sue, Nuan. Sa wakas na alala mo na. Kung hindi dahil sa'yo, paano kaya si Xuanye maaari na siyang umalis sa akin? Huwag. Isang 1,000 taon na ang nakalipas. Matagal ko nang pinalitan ang iyong kapalaran. Ngayon, meron na naman ng iyong dugo. Minsan, ako rin ay tuluyan ng magiging katulad mo. At si Xuanye ay tuluyan din siyang pipiliin. Nung 1,000 taon, hindi pinili ni Xuanye ang iyo. Pagkalipas ng 1,000 ring taon, hindi rin niya gagawin yon. Tama ang sinasabi mo. Hindi nga siya pipiliin ako. Ngunit siya ay pipiliin si Sunuanuan.
Bantayan mo nang mabuti siya. Bago ako lumabas mula sa paghihiwalay, huwag mong hayaang tumakas siya mula sa akin. Pakawalan mo ako. Ama, lumabas tayong lahat. Ang tagal na niyan. Mami, hindi man lang tumawag. Wala siguro siyang panganib, di ba? Papasabugin kita. Sabugin ulit. Bitawan mo ako. Maldita ka. Akala mo makatakas ka pa? Anong bagay to? Naglakas loob kang pumunta rito? Ayaw mo na bang mabuhay? Anong kalokohan yan? Patayin siya. Nuan uwi na tayo. Hindi ba dapat nasa bahay tayo? Ano bang nangyayari? Si Lee Wan Er yon. Ninakaw niya ang aking kapalaran. Gustong ipalit ako. Manatili siya sa piling mo. Mami, paano mo nalaman yan? Nangyari yan 1,000 taon na ang nakalipas. Nuan, naalala mo na lahat. Mga pira-pirasong alaala lang. Kasalanan ko. Napahirapan kita. Ama ang masamang babae na yon. Tiyak na uulit pa siya. Maghahanap siya ng pagkakataon para saktan si Mami. Kapag nandyan ka, tiyak na si Lee Wan Er hindi agad gagalaw para saktan. Ako na ang aakay sa kanya, palabas. Ay, Tatay! Kayo po ay naglakad na ng 40 minuto. Hindi man lang huminga ng malalim. Hindi kayo napapagod. Ang kalusugan ninyo lalong gumaganda. lahat to. Dahil kayong batang yon. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa na makita uli. Hihi. Baka hahanapin ko siya. Kung maaari, gusto ko rin makita silang muli. Lalo na si Su Nuan. Nang una kong makita siya, nararamdaman ko ang isang di may paliwanag na pamilyaridad. Kung hahayaan pa natin itong matandang to, makikita kayong dalawa, Misu, Nuan. Kung ganun, ang 1,000 taong plano ko, mawawala na lang ang bisa. Pero ngayon si Xuanye nasa tabi niya. Hindi ko na siya magalaw. Mukhang wala nang magagawa, kundi hihingin ko ang tulong niya. Lee Wan Er. Magkakalapit din naman kayo ng edad, parehong babae, pa mas madaling makipag-usap. Bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? Tulungan mo ang tatay mo na anyayahan si Nuan. Ano sa tingin mo? Tatay, aalis na ako ngayon. So Nuan, wala ka ng anumang gamit na halaga. Bumagsak ka na sa impyerno. Liginu. Ito ang inutusan ninyong imbestigahan. Ang pinagmulan ni Miss Su. Ngunit, Bakit ninyo itong tinago mula sa Miss? Ay. Kahit na si Lee Wan Er kasama ko na ng 20 taon, hindi rin naman siya tunay na anak. Kung malalaman niya, iniisip ko na si Nuan ay maaring anak ko nga. Baka mag-isip siya ng kakaiba. Di niya agad matatanggap. Aww. Lolo Lee. Nuan. Ikaw ba yon talaga? Pagkatapos ng araw na ito, ako na si Su Nuan. Xuanye, maghintay ka pa ng saglit. Mabilis lang, babalik ka na sa tabi ko. Pumasok
Gino! Gusto kong tanggalin si Sue Nuan-Nuan. Opo. Mami, kailan ba namin mahanap ang masamang tao na yon? Hindi na natin kailangang maghanap. Kung wala si Ama, nila mismong ikukuwento ang sarili nila sa atin. Mami, huwag kang matakot. Kahit wala ang ama, poprotektahan pa rin kita. Kagaya mo ngayon, ordinaryong kao na rin tayo. At sobrang maliit mo pa. Siyempre, ako ang mag-aalaga sa'yo. Mami, ano kaya ang magiging anyo ng ama ngayon? Ano kaya? Sa pagkakataong ito, pusa ba o aso kaya siya? Pero, wala naman dito malapit na maliit na hayop. Mami, tingnan mo yung streetlight na yan. Maliwanag at bilog siya. Para mata ni ama, di ba? Kung tatawagin ko siya, sasagot kaya siya? Siguro naman. Xiaohei, naririnig mo ba? Kung naririnig mo ako, Mag-signal ka lang ng ilaw. Aha, mukhang mali ang hula natin. bahala na. Kapag delikado ako at hindi siya lumabas, sira siya. Tara, umuwi na tayo. Ah! Sino kayo? Bakit ninyo ako hinuhuli? Kung pera ang gusto ninyo, ito lang, meron ako. Hindi ninyo siguro akalaing personal akong nalabas para sa konting pera ninyo. Para sa bilyatin ninyong madumi? Bababala ako. Huwag kayong magpaloko. Tiyak, mamamatay ka na. Matigas pa ang dila mo. Hindi lang ako magwawala. Sisiraan ko kayo, mag-ina. Hahatiin ko kayo at pakakainin sa aso. Ito na ang kaparusahan kapag sinaktan mo ang amo. Nagkamali ka ng kao. Nagde-deliver lang ako. Hindi ko talaga kilala ang amo ninyo. Hindi naman ako nagkasala sa kanya. Nakasakit ka kay Lee Wan-er. Ito ang magiging wakas mo. Siyempre, si Lee Wan-er nga. Iniisip ko nga, baka hindi siya darating. Huwag na magpaligoy-ligoy. Sugot. Kuya, Di ako makagalaw. Walang kwenta. Hayaan mo ko. Sino ka? Ang kapal na mukha mo nasirain ang plano ko. Ang lakas ng loob mo. Sumama ka na sa kanila. Punta ka na sa impyerno. Sino ka? Gagawin. Mababali na. Nangas kang mang-insulto sa amo. Hindi ka makakatakas sa akin. Bleh, bleh, bleh. Sino bang nangahas na saktan ng mami ko? Hindi ka papatawarin ng ama Diyos. Sue Nuan-Nuan. Oras na. Ibabalik ko na sa iyo ang iyong kapalaran. Sue Nuan-Nuan. Sa wakas, dumating ka. Lee Jinu. Kayo, ito ay... Ang bagay na ito, naalala mo pa ba? Paano naman ito? Parang nararamdaman ko. Medyo pamilyar. Naalala mo ba? 20 taon ang nakalipas. Noon, pilyo ka. Naglaro ka sa tabing ilog. Hindi sinasadyang dinala ka ng agos. Paano ninyo nalaman yan? 20 taon. Hinahanap ko kayo. Buong 20 taon. Ibig ninyong sabihin, sa totoo lang, ako ang inyong tunay na anak. 20 taon na. Anak, nagirap ka. Ama, Mami, kung ngayon may 2 tatay, sino ba talaga ang tunay kong lolo? Sarah, tanungin na natin. Malalaman natin agad. Ginong Lee, umuwi na muna kami. Kapag naayos na namin ang lahat, babalik kami para hanapin kayo. Tatay,
Lee Van Er. Huwag kang mag-overthink. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, matagal na kitang itinuring bilang aking tunay na anak na babae. Tatay, pinamunuan ninyo ang pamilya Lee ng dekada. Ngayon naman nakita na ninyo ang tunay ninyong anak. Hindi ba? Panahon na para magtamasa ng kaligayahan ng pamilya. Lee Wan Er. Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Anong balak mo? Ibigay sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Lee, ibibigay mo? Lolo, bumalik kami para makita kayo. Mukhang hindi namin napili ang tamang oras para dumating. Tatay, parang wala. Hindi dapat. Natuto ka na rin. Naabuso ka na, di ba? Pinayagan ba kita? Tinawag mo lang ako na tatay. Hawak ko ngayon si Su Cheng. Kung gusto mong mabuhay siya, hayaan mong pumunta si Xuan Ye. Sa inubahang bahay mo. Huwag mo akong lokohin. Kung hindi, mamamatay si Su Cheng. Xuan Yi, humanap ka ng paraan. Mami, huwag kang mag-alala. Sa kapangyarihan ng ama, isang segundo lang matutulungan niyang iligtas si Lolo Lee. Hindi pwede. Alam nilang nandito ako, pero nangahas pa rin ng lantaran. Baka si Lee Jinu nasa kamay na nila. Ama, pahiram ka ng kaunting kapangyarihan. Kahit wala ka rito, maipaprotekta ko pa rin si Mami. Naging mortal ka na ngayon. Ang kapangyarihan ko, hindi mo kayang tiisin. Babalik muna ako. Ang pendant na jade na ito, hawakan mo muna yan. Kung mapahamak ka, durog mo to sa lupa. Lilitaw ako. Kay Jinong Lee, ako na ang bahala. Mami, saan tayo pupunta ngayon? Ha? Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan mo siya ngayon. Pagdating namin doon, bitawan din namin siya. Bitawan mo ako! Fushin! Tianting Institute. Puso, 2 tibok bawat minuto. Aktibidad ng selula, 100 beses na mas mataas kaysa normal na tao. Profesor, paano mo nahanap ang specimen na napakahalaga para sa pananaliksik? Specimen, lalo pa, nabuhay pa. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Professor, dapat alam mo ang halaga ng batang ito, lalo na kumuha kami ng bayad para dito. Ngunit, sa mga nagdaang taon, kung hindi dahil sa kahinaan mo, matagal na akong naging matagumpay. Sa pagkakataong ito, huwag mo akong pipigilan. hindi mo siya hahawakan. Bata pa siya. Narasol ba na? Yung malaking problema na si Lee Wan Er. Di ko alam. Su Nuan at Fushin, kamusta na sila ngayon? Hindi pwede. Ako mismo ang pupunta roon. Nasabi ko na, sa pagkakataong ito, huwag mo akong pipigilan. Tijol! Ikaw ang sinasabi ni Lee Wan Er. Luma kang manghuhula. Ngayon na nandito ka, sisimulan kita. Nasaan si Su Nuan? Hahaha, akala mo ganyan matatakot ako? Maayos lang ako. Dali, punta ka sa katabi at iligtas si Mami. Mami, ililigtas kita. Huwag kang mag-alala. Naresolba na ang lahat ng problema. Walang ibang darating muli para istorbohin ka. Mami, sa wakas makakasama mo na si Ama. Binata, tama nga hindi kita. Mali ang tingin ko.
Tatay, sunuan-nuan dahil nga nakahanap ka ng tahanan, may sasabihin ako. Sa totoo lang. Hindi ka talaga. Aking tunay na anak. Ang sinabi ni Lee Jinu, totoo. Tama lahat ng ito dahil kay Lee Wan-er na ninakaw ang iyong mingge. Kulang na lang ng huling hakbang para maalala mo ang lahat. Handa ka na ba? Isang paalala lang. Pag naibalik ang alaala, huwag kang maghihimutok sa akin. Ayaw ko ng away. Gimmick. At misteryoso. Sige, sasagutin ko yan. Mami, bago pa man, si Ama palagi kang kasama ng masamang babaeng yan. Nag-uusap pa yung palihim at numiti ka pa sa kanya. Fushin, ikaw. Tatay! Nuan. Talaga ikaw. Hindi ako mabuting anak. Pinaghirapan ninyo akong hanapin ng 20 taon. Ang mahalaga, nakauwi ka. Kung wala namang iba, umalis na muna ako. Tatay! Anong sinasabi nyo? Kahit ano pa ang mangyari, palagi akong magiging anak mo. Lolo Lee! Ikaw rin palagi. Ang lolo ko. Naku, Gusto kitang pasalamatan. Kung wala ka, siguro sa buong buhay ko, hindi ko na makikita ang anak ko. Magmamano ako. bumangon ka na. Isang pamilya lang tayo. Nuan. Hindi pa niya alam kung ano ang inihanda ninyo. Kailan tayo magpapakasal? Yung usaping yan. Ako bahala. Salamat na muna, Lolo Lee. Ayos sa akin. Sundin ko na lang kayo. Ama, ano pang hinihintay mo? Halikan mo si Mami. Sama ka sa akin. Su, Nuan, ikaw ang nanalo. Xuanye, para sa'yo, handang ialay ko ang lahat. Pero hindi ko pa rin nagawa. Hawakan ang puso mo. Lee Wan-er, hindi ako kailanman umibig sa'yo. Hindi ka ba kailanman umibig sa akin? Kung hindi mo ako minahal nung gabing yun, bakit hindi mo ako tinanggihan? Alam mo ba na, nung ipinatapon mo ako sa mortal na mundo, buntis na ako ng anak mo. Noong gabing iyon, lasing ka. Si kuya mo ang nagdala sa'yo pabalik sa kwarto. Alam mo ba? Ang ininom niya sa'yo ay isang inuming nagpapalit ng kaluluwa. Hindi. Hindi ito totoo. Niloloko mo ako. Hindi ba? Kung totoo man ang sinasabi mo, tawagin mo siya. Harapin niya ako. Ang masamang dragon na yon, talo na siya kay Ama. Ngayon, pupunta na siya sa impyerno. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ko na sa'yo noon. Sa puso ko, tanging Nuan lang. Paano pa kaya natitignan pa kita? Xuanye! Kahit pa 1000 taon ang lumipas, sa puso ko, lagi lang si Nuan. Su, Nuan. Panalo ka ngayon. Talaga. Patayin mo na ako. Hindi ko kailanman naisip na kukunin ang buhay mo. Hindi pa tapos ang iyong buhay. Ang natitirang araw mo ay nasa loob ng bilangguan. Magsisi ka. Nuan, ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Kung alis ka ng ganito ng maaga,
Dadalhin mo na siya. Medyo ayoko pang magpaalam. Oo nga. Hintayin ko ng 20 taon para sa araw na ito. Hayaan mo na siyang manatili. Su Nuan, ano sa tingin mo? Gusto ko pa rin. Una, ayusin muna ang buhay na ito. Hindi madali na magkaroon ng ganito. Ang mga araw nating ngayon, at kayo rin. Ayaw kong may pagsisisi. Su Nuan, kahit ano pa ang pasya mo, mananatili ako sa tabi mo. Ama, wala pa siyang nag-propose kay Mami. Oo nga. Xuanye, huwag mo siyang papalampasin. Ang mahal nating Su Nuan. Ay, sa pagkakataong ito, nasa panig ni Fushin ako. Kailangan mong magandaan ng mabuti. Kung hindi, ako munang hindi papayag. Lololi! Huwag mo madaliin ang ama. Baka mapilit mo siya. Bigla na lang siyang kawawalang bakas. Ano gagawin ni Mami noon? Wala ka bang pendan? Ihadis mo lang sa lupa. Lalabas rin naman siya. Tama ba? Maliit na itim? Ay naku. Nakalimutan ko pala si Ama eh. Ang maliit na alipin ni Mami, hindi mawawala yon. Su Nuan, hindi pa niya nagawang na mag-propose sa'yo sa paraang tao. Hindi ko alam kung ngayon gusto mo bang sumama sa akin. Kung gusto mo, handa akong isuko ang mga bagay ko sa langit. Manirahan dito at samahan kang pagdaanan ang buhay sa mundo. Ayaw ko. Ayaw ko. Nuan, anong sinasabi mo ngayon? Su Nuan, ngayong ganito na ang sitwasyon, huwag kang magpadalos-dalos. Mami! Saan ba ako nagkulang? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Pangako mong kikita ka ng 1 milyong piso. Nasaan ang pera? Uy, aking mabait na anak. Ibibigay ko ang 1 milyong iyon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong pahirapan si Xuanye? Bakit di siya nakikinig? Su Nuan, binigay ko na rin lahat ng ipon ko sa'yo. Huwag mo nang pahirapan si Xuanye. Pwede ba? Mami, babantayan ko siya ng mabuti. Ama ang kumikita. Pumayag ka na. Tatay, alam kong mayamang ka. Pero hiwalay ang usapan. Ito yung napag-usapan natin kanina. Naayos na yon. Ama, magsalita ka naman. Ako. Nuan. Mami! Hindi ninyo talaga iisipin na ako ba yung tipo nagahaman sa pera? Ayaw ko ng pera. Ano ang gusto mo? Matapos ang lahat ng nangyari, ang nararamdaman mo para sa akin, hindi ba alam ko yan? Ang gusto ko... Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Xiaohei! Kinukuha kita bilang aking pribadong bodyguard. Kailangan mong protektahan ako. Mamahalin mo ako habang buhay. Walang reklamo. Sahod. 1 milyon. Sasang-ayon ka ba? Sasangayon ako.